Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-uusapan dito ang analysis ng XRP community. Ayan, sa tinatahak na daan ni XRP patungo raw sa presyong $20,000. Ayan, ang tindi po niyan. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, sa isang kamakailang YouTube video ay binigyang diin ni Zach Rector, isang miyembro ng community ng XRP at personalidad sa media, ang kagiliw-gilaw na teorya ni Chad Steingraber tungkol sa posibilidad na umabot ang XRP sa $20,000. Ito ay nagpausbong ng mga talakayan sa loob ng community. Yan, nilinaw ni Rector na hindi ito ang kanyang teorya. Ngunit sa halip ay binibigyang diin niya ang mga ideya ni Steingraber. Kinilala niya ang ambisyosong kalikasan ng isang $20,000 na hula. Yan na sinasabi na maaaring posible para kay XRP na tumaas sa mas mataas na halaga bagaman hindi kinakailangang umabot sa $20,000. Yan, si Steingraber ay isa po siyang game designer sa community ng XRP at nag-update nitong 2024 ng kanyang teoryang ito. Ang teorya ay naglalakbay sa pamamagitan ng ilang mahahalagang punto. Bawat isa ay nag-aalok ng pananaw sa potensyal na paglalakbay ng XRP patungo sa mas mataas na mga halaga. Yan, XRP and asset scarcity. Binigyang diin ni Steingraber ang konsepto ng asset scarcity na nagpapakita ng mga pagkakapareho sa isang sitwasyon ng auction bid kung saan ang limitadong mga asset ay lumilikha ng isang pagtaas ng halaga na pinatatakbo ng demand. Sinuri niya ang ideya na ang pag-project ng kasalukuyang mga presyo sa hindi pa natutupad na halaga kasama ang deflationary nature ng XRP ay maaring mag-ambag sa isang malaking pagtaas ng presyo. Yan, tinalakay ng teorya ang kahalagahan ng limitadong mga asset na ginagamit ang Mona Lisa bilang isang analogy. Binigyang diin ni Steingraber ang limitadong supply ng XRP na kasalukuyang mas mababa sa 100 bilyon at ang deflationary mechanism nito sa pamamagitan ng mga transaction ng ledger. Ayan, yan po yung kanyang chart. Monthly scroll ripple. Yan, sa isang pagtatangkang magbigay ng konteksto para sa mga bagong XRP, binigyang diin ni Steingraber na ang bawat transaksyon ng XRPL ay nagbe-burn ng XRP. Ipinatong niya ang kasalukuyang tila mababang halaga ng XRP sa umiiral na pagtitrade sa loob ng isang maliit na public pool. Yan, ang game developer ay nag-argumento na ang mga bangko ay gumagamit ng regulated custodians, hindi public exchanges, para sa mga transactions na nagpapakita ng kanilang pagnanais para sa privacy. Tinala niya na ang Ripple payments ay nagpapantay sa playing field para sa mas maliit na mga entity na nagmamarka ng isang paglipat mula sa inaasahang paggamit ng on-demand liquidity or ODL. Yan, institutional interest in driving scarcity. Ang teorya ay nagpapalit patungo sa mga bangko na lumikha ng mga pribadong ledger habang nakikita ni Steingraber ang XRP bilang isang reserve currency na katulad ng ginto. Binigyang diin niya ang potensyal na paglikha ng mga bank-specific na coins sa mga pribadong XRPL.
Ayan, ayon sa kanya, ang mga bangkong ito ay maaaring maghanap ng custody ng kanilang mga token sa pamamagitan ng pag-leverage sa Ripple-owned Metaco. Kung mangyayari ito, binigyang diin ni Stain Graber na ang phenomenon na ito ay maaaring humantong sa pandaigdigang kompetisyon sa pagitan ng mga bangko upang makakuha at mag-imbak ng XRP na maglilingkod bilang reserve currency para sa kanilang mga token. Ang teorya ay nagpapakita ng ideya na habang tumataas ang karerang ito, ang mga bangko at liquidity hubs ay maaring mabilis na maubos ang public supply ng XRP na nagpapatakbo ng isang pagtaas sa mga presyo. Ang mga bangko at bilyonaryo na pinapatakbo ng isang business dependency sa XRP ay maaring makisali sa isang malaking institutional buying frenzy. Ang daan ng XRP patungo sa $20,000 na inilahad ni Stain Graber ay nagpapakita rin ng potensyal na papel ng mga ETF, pribadong lockups at ang ebolusyon ng mga Nostro-Vostro account patungo sa live na mga liquidity hub. Hula niya ang isang mundo kung saan ang mga digital asset ay gumaganap ng isang mahalagang papel. Habang ang $20,000 ay kumakatawan sa isang price target na masyadong ambisyoso upang maisip, ang mga commentator tulad ni Zach Rector ay nag-highlight ng rationality ng teorya na nagpapahiwatig na ito ay maaaring magpatakbo ng mga presyo na mas mataas kahit na ang XRP ay hindi umaabot sa kahit na malapit sa $20,000. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.